Mga Finding, welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So ano yung ating topic for today? Kung ikaw ay merong sariling driver's license sa Pilipinas, so nagde-drive ka, at syempre kailangan natin ng ating driver's license kapag tayo ay nagde-drive just in case na magkaroon tayo ng violations or merong magkaroon ng random inspections at matugmaan or sumakto sa inyo. So, wag naman sana magkaroon tayo ng violation, so ayaw natin mangyari yon. Pero itong vlog na to, just in case lang na kailanganin mo yung driver's license mo. Si LTO kasi ngayon mga finding, ay meron na silang bagong rules na ginawa. So, ang sabi ng LTO, pwede kang mag-drive kahit nawala yung lisensya mo, kahit nakalimutan mo yung lisensya mo at hindi mo siya nadala sa mga lakad mo, don't worry. Kasi pwede mo siya ma-access online. As long as hindi expired, as long as legit yung license mo, as long as may record ka sa LTO, boom, ma-access mo siya sa internet. So ano yung kailangan mong gawin mga findings? So nawala yung driver's license mo or nakalimutan mo, nasa kakalagitnaan ka na ng daan, tapos bigla nagkaroon ng inspections or nagkaroon ng violations. So ano yung kailangan mong gawin? So as long as may data ka, may internet ka, at may mobile phone ka, so ang gawin mo, ngayon, nanonood ka sa video ko na to para advance ka. Para hindi yung nakalimutan mo yung lisensya mo or nawala mo yung lisensya mo tapos bigla ka nahuli or bigla may random inspections. So, ano yung gagawin mo? So, ngayon pa lang, nanonood ka, mag-advance ka na. Kunin mo yung phone mo, mag-install ka na ng egov.ph. Sa egov.ph, ma-access mo dyan yung portal ng LTMS portal ng LTO at pwede ka mag-login doon at makikita mo yung record mo sa LTO, especially yung front and back ng license mo. So siguro hindi mo maintindihan to ngayon kasi ina-explain ko sa inyo at hindi nyo nakikita, pero later on sa after ng video na to ay i-connect ko yung tutorial video kung paano mo siya ma-access sa egov.ph gamit yung inyong mobile phone. Okay? So maliban dyan, kapag ayaw nyo mag-install ng egov.ph sa inyong mga device, pwede nyo rin siyang i-search sa Google. So, i-search nyo sa Google i-search nyo yung LTMS portal ng LTO, LTMS ng LTO, LTMS portal, and then i-click nyo yan at pwede nyo ma-access yung inyong mga driver's license as long as registered ka, valid siya at hindi pa expired, ay ma-access nyo siya. Kasi lahat tayo kapag valid yung ating driver's license ay ma-access natin yan doon sa LTMS portal sa LTO. So, gawin mo mga finding, open nyo lang yung Google Chrome at i-search nyo yan. Pero don't worry, katulad nga na na-mention ko kanina sa egov.ph, may tutorial ako dyan after this video. At meron din ako tutorial kung paano nyo ma-access sa google.com yung LTMS portal ng LTO. So, ipapakita ko sa inyo sa dulo ng video na to para mas maiintindihan ninyo. So, may mga nagtatanong mga finding na pwede ko ba siyang i-screenshot kung na-open ko na sa LTMS portal ko sa Google at na-open ko din sa egov.ph app yung license or yung license ko, ay pwede ko ba siya i-screenshot? No. Hindi po pwedeng i-screenshot. So once na mahuli kayo or merong random inspections na gawin at hindi niyo dala yung lisensya ninyo at nakalimutan or nawala yung lisensya ninyo at yung pinangahawakan na lang ninyo is yung online na pwede nyo ma-access sa LTMS portal or sa egov.ph yung inyong mga license, dapat doon ninyo ma-access. Hindi yung pwedeng screenshot or picture lang. So kailangan live. Bubuksan nyo yung internet nyo, buksan yung Google, buksan yung egov.ph, and on the spot, ipapakita nyo yon sa mga traffic enforcer na mag-check ng inyong driver's license just in case na magkaroon kayo ng violation or random inspections. So, anong sinasabi ko dito mga finding? Ito yung tinatawag na e-driver's license or yung electronic driver's license. So, hindi man natin hawak yung physical card natin or yung physical driver's license natin, which is yung card na binibigay sa atin sa LTO, ay meron naman tayong maipapakita through online, which is yung electronic or yung e-driver's license natin na makokonek or yung ma-access mo sa egov.ph or sa LTMS portal ng LTO. So pwede ka mag-drive anytime basta meron kang internet, meron kang mobile phone at alam mo kung paano i-access yung electronic or e-driver's license mo through online sa mobile phone po ninyo. So
Sa madaling salita, ma-access mo yung electronic or e-driver's license mo sa phone mo gamit yung egov.ph na nakalagay dyan sa device ng phone mo. Or na-mention ko nga kanina, kung ayaw nyo mag-install ng egov.ph, ay meron pa kayong alternative na pwedeng gawin or may option pa kayo, which is yung Google Chrome. I-search nyo lang yung LTMS portal at lalabas po yan at mag-sign in po kayo. At kapag naka-encounter naman kayo ng problem habang ginagawa ninyo yung online na yan, para ma-access ninyo or magkaroon kayo ng yung problem habang ginagawa ninyo online, ay pwede kayo mag-email at ilalagay ko sa video na to yung link kung saan kayo pwede mag-email para ma-address yung problem ninyo just in case hindi maging successful yung inyong transaction para sa pag-fix or yung pag-ayos ng inyong electronic driver's license. So yun mga findings, so mention ko nga na bawal po ninyong kapag nakalimutan niyo yung driver's license niyo at nawala at ipapakita lang niyo sa mga traffic enforcer yung picture or kaya screenshot, ay hindi po sila papayag. Kailangan on the spot, nandiyan sa enforcer sa harap ninyo or sa gilid or sa tabi nyo at ipapakita ninyo kung paano nyo i-access online sa mobile phone ninyo, either sa egov.ph ba yan sa mobile device ninyo or sa Google Chrome at pupunta ng LTMS portal at doon ma-access yung inyong mga driver's license, yung inyong mga electronic or e-driver's license. So mga finding, ipapakita ko sa inyo yung video nito kung paano ma-access through egov.ph in yung mobile phone kapag in-install po ninyo. Isang klaseng app po yan, yung egov.ph. Kung hindi po kayo familiar, andyan na po lahat ng mga government agencies natin like yung SSS, PhilHealth, Marina, yung mga DMW or yung mga government offices natin or mga agencies natin sa Pilipinas ay pinag-isa-isa na po ng egov.ph app kasi sobrang dami na po. Andyan yung pag-ibig, yung police, yung pagkuha natin ng police clearance, yung mga contribution natin. Diyan na rin natin makikita yung ating mga digital IDs. Like yung for example yung ating PhilHealth IDs, yung national ID natin, nandyan lahat. Pag na-install po ninyo yung egov.ph na yan, ay explore po ninyo, napakarami po ng benefits yan sa atin. Lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho abroad or sa mga nag-a-apply ng trabaho or sa mga pagdadrive or sa mga benefits sa SSS PhilHealth Pag-ibig, makikita po ninyo yan dyan lahat. At aside from that, may isa pa kayong option which is na-mention ko nga kanina. Open lang nyo yung Google Chrome, search nyo yung LTMS portal at lalabas po dyan at mag-login po kayo gamit yung inyong email address, password, and boom, makikita na po ninyo yung front and back ng driver's license ninyo, naka-electronic or naka e-driver's license na po yan. So yun ang mga finding at panoorin po ninyo yung video na gagawin or na ginawa ko para maintindihan po ninyo yung step by step kung paano kayo magla-login or paano nyo ma-access yung inyong electronic or yung e-driver's license niyo sa egov.ph or sa Google Chrome at hanapin yung LTMS portal. Ito mga finding yung video na ipapakita ko sa inyo. So how to open or how to access yung ating e-driver license sa LTO. So ipapakita ko sa inyo mga findings. So ngayon ay buksan ninyo yung egov.ph and then pag open nyo, i-click lang po ninyo yung NGS or NGAs. And then pagka-click po ninyo dyan ay lalabas yung iba't ibang option. So i-click lang po ninyo yung select and click yung LTO kasi LTO lang yung kailangan natin tignan dahil license nga yung kailangan natin. And then pagka-click natin, after nyan, i-click or select lang natin yung LTMS portal. Pagka-click nyan, next lang natin. Pagka-click ay ito na yung lalabas. I-click lang natin yung login or ilalagay lang natin dyan yung ating email address na gagamitin natin para ma-access yung ating e-driver license. And then next, after natin mag-login, and of course, kailangan natin ilagay yung ating email address or yung client number kung mayroon man. Pero sasuggest ko sa inyo is email address yung gamitin ninyo at ilagay nyo yung password at yung mayroong code dyan, ilagay nyo rin yung code. And then after nyo i-enter yung code, ay i-click lang ninyo yung sign in. Okay? And then after nyan, pagka login ninyo or pagka sign in, ay ito na yung lalabas. So may check dyan, i-click nyo lang or select nyo lang yung digital ID. Pagka click ninyo yung digital ID and boom, makikita na ninyo yung inyong
e-driver license. So yan, so electronic na po yan mga finding, pwede nyo na pong buksan. At kahit hindi nyo na kailangan or hindi nyo dala or makalimutan ninyo yung lisensya ninyo, ay pwede nyo ipakita to sa mga enforcer or sa mga nagbabantay sa kalsada. At ito nga pala yung back ng license. At kung ikaw naman ay hindi nakapag-install ng eGov PH sa mobile device mo, ay pwede mong buksan sa Google yung LTMS portal. At pagka-click nyan, click mo lang yan. At next na mangyayari dyan sa screen mo ay mag-a-appear to. So ilalagay mo rin yung email address mo at ilalagay yung password. So para ma-access mo yung electronic driver's license mo. So yan, ilalagay mo yung email address na usually na ginagamit mo at yung password. At syempre ilalagay mo dyan yung security code. At kung mali yung security code or nahirapan ka, ay pwede mong i-refresh para mabigyan ka ng panibagong security code. And finally, ay ito na nga yung inyong electronic driver's license. So pwede nyo na itong ipakita sa mga enforcers kung magkaroon kayo ng violations. And then kung magka-problem kayo at hindi kayo maka-login sa kahit anong app or sa Google, ay pwede nyo silang i-email. So yung email na yan ay pwede nyo kontakin sila through email. So yun lang mga finding. Bye-bye!